Makakasama natin si Father Greg Gaston, ang rector ng Kolehiyo Filipino sa Roma. Magandang tanghali po sa inyo, Father. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl, at sa ating mga tagapakinig. Salamat po sa inyong oras, Father. Father, kumusta po ang sitwasyon sa Roma matapos ang pagkamatay ni Pope Francis? Ayan po, kahapon ay medyo nagulat din tayong lahat. No? In a way, medyo naghihintay na rin tayo kasi nga galing February, napasok si Pope Francis sa hospital. Napakaganda, may mga signs of hope, no? Na pabalik na siya nga sa Vatican, and then hopefully naisip natin na gumagaling na nga siya. No? And totoo naman, gumagaling yung kanyang oxygen, medyo nalilesen na, and then patuloy. Once in a while, nagpapakita din siya, no? Nag-greet siya, nagbe-bless sa mga tao, hanggang nga sa huling araw ng Easter na hindi natin inaasahan, na first time niya lumabas ulit sa public, sa umikot sa crowd, first time niya at naging last time niya nga. Kaya dito, patuloy yung ating pagdasal para kay Pope Francis. Ano-ano naman po yung inihandang aktibidad ng Pontificio Collegio Filipino? Dito pa ang Colegio Filipino ay tahanan ng ating mga kaparian, pinapadala dito for further training, ongoing formation, and then further studies, mga 2-3 taon. So dito mga pari, no? Nandito mga 50 plus kami dito. May mga madre, may mga lay na staff na tumutulong sa atin. Dito naman kahapon, for example, habang nagmimisa kami, 7:30 ng umaga, yung aming normal, regular mass, 7:35 pala, pumanaw si Pope Francis, mga 1:35 dyan sa Philippines. At after that, nalaman namin, nagmisa ulit yung ibang mga pare, no? And then pumunta rin kami sa Rosary nung gabi, sa 7:30 ng gabi. And then may umaga pa lang, may mga pumunta na rin doon sa Vatican. So in a way, no, kung may kanya-kanya munang punta, hindi pa natin alam kasi hinihintay din natin anong maging activities. Itong umaga mismo, no, i-announce ng Vatican yung magiging activities, yung flow ng wake, ng funeral mismo, mga visits ng mga heads of state, marami pong pupunta dito. At titignan din natin kung paano tayo makabisita sa mga labi ng ating Papa Pope Francis. Father Gaston, pagkatapos po ng announcement of death at paglalabas na ang certification ng pagkamatay po ng Santo Papa, ano po yung aasahan na susunod na mangyayari? Sa ngayon, yes, sa ngayon po ang ano natin, no, tinitignan natin kung anong magagawa natin sa mga activities na ito. Ako naman personally, nagkaroon din ng mga experience, ng mga misa, mga audience with Pope Francis. At na-blessed din ako, no, kasi nakasama ako nung punta ni Pope Francis sa Philippines. Nakasama ako sa mga media, mga 12 yata kami galing sa Philippines. At napunta doon, kaya nakasama din namin sa Pope. Napakagandang experience na makatabi din siya sa airplane, makipagkwentuhan ng konti, makapag-picture taking. And the whole time, yung kanyang pagdalaw sa amin doon sa mga upuan namin, humikot din siya sa airplane. Kaya napakaganda mga experience with Pope Francis. Yung pinaka-personal po ninyong encounter sa kanya, pwede niyo po bang ibahagi sa amin? Oo, so ito po yung nakwento kong na napunta sa Philippines, na si Pope Francis, at nakasama din kami doon. Maganda kasi close in talaga. Tuwing may flight, mag-greet siya sa mga journalists, and then tuwing may pupuntahan siya, may mga kopya na kami ng kanya mga speech, mga homily, kaya nasusundan talaga namin. And then maganda din na experience na makasama lahat ng mga tao na mga nakakausap ni Pope Francis, no? Yung crowds, ayan, nakikita natin ngayon sa screen, at nakikita din natin kung paano kasaya ang pag-welcome kay Pope Francis. Kumbaga, nararamdaman din namin, no, yung nararamdaman ni Pope Francis at the time, at nakikiisa din tayo sa kanya. Nagkaroon po ba ng pagkakataon na personal nyo siyang makausap or may nasabi po siya sa inyo ng personal? Opo, nagkaroon din doon sa mismong airplane, no, nang pabalik na kami dito sa Rome from Manila. Binigyan kami ng pagkakataon na bawat isa sa amin, sa mga Filipinos lang na journalist, hindi lahat na, sa mga 40, mga 50 yata kaming journalist, mga 11, 12 galing sa Philippines, at kami ay tinawag
upang makatabi si Pope Francis, upang makausap siya ng personal. Ako medyo binilisan ko lang kasi alam ko pagod na siya, pauwi na sa Manila. No? At total may mga chance naman kami dito sa Rome na ma-meet si Pope Francis. Whereas yung ibang journalists, ayan na at least may mas mahabang time sila kasama si Pope doon sa airplane. At nang nagka 60th anniversary din kami sa Colegio Filipino, binigyan din kami ng pagkakataon na makapunta doon sa kanya, sa audience. At dahil ako nga ang rector dito, ako yung nagpakilala sa mga pari, sa mga madre, sa mga lay people, staff natin, pa isa-isa pakilala kay Pope Francis. At sa simula ng audience, ng ceremony ay nag-greet ko rin si Pope Francis. No? Nagkwentuhan kami ng konti. Pasalamat ako sa lahat ng ginagawa niya. At siya din, in-encourage kami na dito sa Colegio Filipino na patuloy sa ating mission. Is there something doon po sa several times na nagkausap po kayo ni Pope Francis na nagmarka po sa inyo na ibinili niya or ibinahagi po niya sa inyo ng mga salita? Opo. Dito sa Rome, yung kami mga pari, no, bago kami maging pari, bago kami ma-ordain, ay nag-aral kami ng bachelor's in philosophy and then master's level in theology. Kaya medyo matagal din kung galing kang high school. 4 years, 8 years, and then may 1 year na konting exposure. Kaya matagal din. Ngayon, pag padala dito sa Rome, mga pari na, ayan, may mga studies na mag-aaral ulit, isa pang cycle ng another 2, 3, 4, 5 years ng philosophy, theology, canon law, communications, depende sa expertise. Pinaalala ni Pope Francis no, na nandito kami, hindi lamang upang mag-aral, hindi lamang academics, hindi lamang studies, kundi patuloy yung aming pagdarasal, yung aming community life, at lalo din yung aming pag-serve sa mga OFWs. Kasi minimisahan din namin, ginaguide namin, binibigyan ng mga talk, mga recollection, parang support system. Balikan ko po yung Kaya yun yung mangyayari. pinaalala ni Pope Francis. No, I'm sorry, Father Gaston, go ahead po. Ayan na. So, ayan, pinaalala sa amin talaga ni Pope Francis na bilang mga pari dito sa Roma, hindi lang kami nag-aaral, hindi lamang kami estudyante, kundi talagang napakarami ding ibang services na dapat namin gawin. Ayan. Yun nga po, para din balikan ko po yung etong after the announcement of death po ni Pope Francis, para sa kaalaman po ng mga tao, ano po yung magiging proseso, ano na pong next, what's next? Ano ang magiging kaibahan din ng burol ni Pope Francis sa mga nagdaang Santo Papa? Kasi may mga habilin na po siya di po ba, noong pang, I think, 2023? Opo, Sherry, no? Kasi yung ating Pope Francis ay bawat Pope, sabihin na natin, no? Bawat Pope kanya-kanyang background, kanya-kanyang formation, training, exposure, mission. Si Pope Francis ay napunta doon sa Japan yata, no? Sa Asia, na-expose din siya sa Argentina, sa mga pulubi, na mga areas, and then bilang religious, bilang pari, no? Madami rin siya natulungan. Yung ibang popes naman, si Pope John Paul, si Pope Benedict, sila naman very, of course, exposed din sa mga pastoral life, ganun. Although dito nga sa Europe, iba yung situation. Ang situation ni Pope John Paul, gera, no? Gera, communism, kaya nag-aaral sila noon, patago, seminarian, no? Ang dami din ng mga natulungan, ng mga naghihirap noon nung time ng gera. Si Pope Benedict naman, very, academic din. Actually, si John Paul, academic din siya, no? Marami din siya mga nasulat, mga libro, mga articles. Si Pope Benedict, ganun din. Ang medyo pagkakaiba naman ni Pope Francis na emphasize niya, lahat sila, they emphasize the love of God, ay ating mission sa ating kapwa. Si Pope Francis na emphasize niya sa mga pulubi, sa mga may sakit, sa mga migrants, sa mga nahihirapan. Kaya in a way, yung kanyang burol din, no? Kumbaga along that line pa rin, very simple, na pangalan niya lang nakalagay, and then doon siya, simple lang nakabaong, and then doon siya sa lupa, ililibing. Pag-usapan po natin itong CD vacante o pagiging bakante ng upuan ng Holy See. Sino po ang tatayong official in charge sa panahong pong ito at gaano po katagal ang panahon ng CD vacante?
So ang ibig sabihin ng sede is the chair, no? Sede. And then ang vacante, vacant. So sede, vacante, vacant chair. Ibig sabihin, walang nakaupo. Kumbaga sa chair of Peter o di kaya sa Diocese of Rome. No? Yan ang kung makita natin sa mga katedral, sa malalaking simbahan sa bawat diocese, may upuan, no? Upuan ng obispo na special na upuan yan. Ganun din dito sa Rome, may special na upuan na sede, yung ating Santo Papa, yung obispo ng Roma. So vacant, walang nakaupo doon kasi namatay nga yung Santo Papa. At during the sede vacante, meron tayong tinatawag na yung sa mga cardinals, no? Kasi maraming ang mga cardinal at lahat sila ang dito sa mga offices sa Rome, lahat ng cardinal ay considered resigned, no? Considered resigned habang walang pope. Although may mga assistant naman sila. So lahat ng mga offices, may mga assistant, patuloy ang misyon ng ating simbahan. On the other hand, si Cardinal Farrell, no, siya ang medyo napili nga ni Pope Francis na mag-lead na papal chamberlain, no, na ibig sabihin magko-coordinate. Hindi ibig sabihin na uutusan niya lahat, no? Kundi more on coordinating habang walang nga yung Pope upang sa burol, yung sa wake mismo, sa libing, and then sa pagdating ng mga dignitaries, mga heads of state, mga dadalaw, mga magdarasal, heads ng ibang religions, siya yung medyo magko-coordinate. Sa panahon pong ito, naghahanda na rin ba para po sa conclave o proseso po ng paghalal ng bagong Santo Papa? Ano po ang mga paghahandang ito or sisimulan pa lang po ito pag naiburol na po nailibing na po ang Santo Papa? Opo, Cheryl, no? May naka-specify na talaga lahat yan. Pag ngayon, dahil walang Santo Papa, merong 15 to 21 days na parang time of reflection, time of mourning, at yun dadating nga yung ibang mga dignitaries, yung makikiburol, makikilamay sa ating Santo Papa, makikilibing din. Mga 21 days, no? 15 to 21 days. Actually, itong umaga, within a few hours, makikita na natin yung proseso. At itong 21 days, 15 to 21 days, yung mga cardinals, yung iba medyo pupunta na dito, yung iba hindi pa naman. Kasi yung pagtawag sa kanila talaga is after nitong period ng 15 to 21 days. Yan eh, papunta na sila dito. At magsisimula yung unang linggo ng reflection, yung prayer, retreat, discussions, tignan nila anong sitwasyon ng mundo ngayon, anong sitwasyon ng simbahan, ano yung mga pangangailangan ng simbahan, ng mundo, at anong magiging characteristics ng Papa na bagong Pope na kanilang i-elect. So 1 week, konting discussions. After itong week na ito ay tsaka na yung conclave talaga, tsaka na yung ihihiwalay na yung mga non-voting cardinals, mga more than 80, doon sa mga hahalal at sila na lamang ang maiiwan doon sa kanilang at sa kanilang tirahan at pupunta nga doon sa Sistine Chapel upang bumoto yung mga less than 80 years old na cardinals. Ayun po. Para din nga po sa kaalaman ng manonood, hindi lahat ng cardinals ay pwedeng bumoto. Kailangan sila ay 80 years old below. Tama po ba yun, Father Gaston? Yes, tama. Tama po, Sheryl. Kasi may mga 135 yata na mga Yes. cardinals below 80 years old. And then yung above 80 na I think mas marami na ngayon, no? Ay, kumbaga, iniiwasan na yung magiging burden sa kanila. Imagine, more than 80 ka na. And then marami, baka medyo may sakit na, medyo mahina na. Yung burden na babayahi pa sa Rome, tapos mag-iisip pa, uunawain pa lahat ng nangyayari sa mundo at that age, no? Kaya kumbaga parang exempted na sila sa ganitong napakabigat na responsibilidad at para hindi sila makonsensya, hindi sila magsisi, hindi sila, ayun, no, mabigatan, sinabi na pag more than 80 years old, exempted na sa pag-vote. Dito po sa Pilipinas, Father Gaston, may 3 po tayong cardinal electors. Sina Cardinal Tagle, Advincula at David.
At kasama po sa sinasabing papabili o yung posibleng kandidato, si Cardinal Tagle. Gaano po katunog ang kanyang pangalan dyan? Palagay ko, mga media, ito din isang inaaral din ni Pope Francis, no? Itong mga huling mga panahon, yung tinatawag na artificial intelligence. Kasi sa mga media, ayan na, kung anong ilalabas nila o kung anong gusto mo, naka-ano ka na rin, no? Naka-algorithm, kung anong gusto mo panoorin sa iyong social media, yun ang lilitaw at lilitaw. At naging trend nga, no, na si ganitong cardinal, lumilitaw, no? And then tuwing like mo, tuwing follow sa mga channel, no, nagkakaroon ng mga algorithms at mga kaya may mga kino-float na mga pangalan at alam din natin tuwing click, tuwing follow, tuwing like, tuwing forward, no, may mga algorithms nangyayari diyan. At sa palagay ko kaya medyo may ibang mga cardinal na lumilitaw yung mga pangalan. Although kung tutuusin, kami nag-aral kami ng philosophy, theology, and ang dami namin inaral. Palagay ko, babagsak pa rin tayo dun sa sinasabi na yung Holy Spirit pa rin yung mag-aahalal sa pamamagitan ng mga cardinal. Although, pagdasal natin, no, kung anong ibig, anong gusto ng Holy Spirit. Panghuli na lamang po, Father Gaston, ano po sa tingin nyo ang pinaka-iiwan talagang legacy ni Pope Francis? At ano po, paano dapat ito alalahanin ng mga Katolikong Pilipino? Cheryl, no, lahat ng Pope, sana lahat din tayo, lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, ay yung ibig lamang natin ay yung gospel message ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng service to each other, no? Love, yan ang pinaka gospel message. Love each other, love one another, love God above all things, God love our neighbors as ourselves. Kaya ito din yung ibig ng ating Papa Pope Francis at lahat ng mga Papa. Pope Francis doon at mari din nating gayahin, no? Sa pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga pulubi, sa mga may sakit, sa mga migrants, refugees, sa mga wala masyadong education, no? So lahat na magagawa natin at sa ganung paraan lahat ng matulong natin sa ating kapwa. Kumbaga, tinutuloy natin ang misyon ng ating Santo Papa, si Pope Francis. Marami pong salamat, Father Greg Gaston, ang rector ng Colegio Filipino Rome.